Tatanong sa atin mga otits, paano raw tayo nagpaparami ng ating mga guppies? Ang guppies kasi, madali lang talaga siyang paramihin mga otits. Samahin mo lang yung lalaki at babae, no? Sa tamang gulang nila, talagang sila'y makakapagparami. Available nga pala yan. Albino half black pastel, tsaka Japan blue double sword natin. Otits, samahan nyo ako dahil pipili tayo ngayon ng crown tail na gagamitin natin for breeding. Ngayon naman, syempre, hindi mo kukumpleto yung breeding natin kung wala tayong gagamiting lalaki. Etong mga full red natin, full red talaga, pulang-pula mga otits. Ayan, tignan yung maigay. Yung iba nga lang dyan, wala pang kulay kasi yung iba dyan, bata pa. So, magkakaibang batch kasi to mga otits. So, naubos na kasi yung babae natin. At yun, ilan na lang yung natitira sa ating male sana. Kaya lang, nag-ahon ako na itong mga gantong maliliit pa lang. Tignan nyo, ang pupula na. Ayan o. Nawawala-wala yung ilaw, diba? Pero, pulado pa rin yung full red natin. Full red. Pag sinabing full red talaga. Tutukan natin ang video. Ayan o, pulang-pulado talaga. Meron nga dito, bata pa lang mga otits o. Pulado na. Ayan o, tignan yung dalawang yon. Bata pa lang may kulay na. So, eto pa. Meron pa ditong isa pala. Pulado din. Sulit na sulit ang breeding kaya mabilis din tong naubos sa akin. Available pa tayo nito mga otits, 2 pairs. Meron pa tayong 2 pairs na ma-out na ito. So hindi tayo basta-basta lang mga otits, syempre nagbi-breed ng mga guppy. So syempre kailangan natin mag-select para maganda yung outcome ng mga fry natin. Ito yung importansya. Kaya tayo mga otits, pinag-iwalay natin yung mga lalaki at babae. Para syempre hindi masundutan ng mga hindi quality, no? Siyempre may mga lumalabas pa rin na hindi talaga kaaya-aya. Kaya ito ang mahalaga pag hiwalayin ng babae at lalaki. Para kung magbi-breed ka ulit, no? Magamit mo yung magandang materyales. Ayan. So okay naman yung mga nasa likod ng mga lalaki, ayan yung mga nandyan. Okay naman yan. Kaya lang siyempre, pipili tayo ng the best. So, bali, ito yung breeder ko na dalawa, mga otits. Kung mapapansin nyo yan, sobrang payat ng mga tiyan nila. Ito pa yung isa, mga otits, kakaanak lang din yan. Tapos, yung isa, ito. Kakaanak lang din. Kaya sobrang dami nating fry ng crown tail ngayon. Pero, hindi tayo pwedeng huminto lang doon, mga otits. Kailangan ulit natin mag-breed ng mga crown tail. So, mag-massive breeding tayo. Siyempre, mabenta rin kasi ito sa market tong mga crown tail na to. Kaya, hindi tayo pwedeng magpawala. Dapat laging may kasunod. Ako, ang ginagawa ko talaga, mga otits, 2 days ko sila pinagpapahinga kapag nanganak. Pero ito, gagawin kong 1 week. Kasi kung mapapansin nyo, simot na simot talaga yung mga tiyan nila. Dahil sobrang dami nilang nilabas na fry at minsan kasi may natitira-tira pang fry, kaya minsan pag nanganganak yung guppy natin, medyo malaki-laki pa yung tiyan. Eto mga otits, tignan nyo, simot na simot talaga. So 1 week ko silang pagpapahingahin. Nawala yung isa. Para talagang makabawi. Ayan, tignan nyo mga otits, simot na simot ang fry sa loob. Kakanak lang nito siguro 2 days ago. Yung isa nandito, nawala. Eto yung isa oh, simot na simot din. So, pahinga muna kayo dyan. At pipili tayo ng gagamitin natin for breeding ulit. Meron na lang tayo ditong 5 female na mga full red guppies. By the way mga otits, napakita ko na rin sa mga nakaraang video natin na naglalabas to ng koi at short body, mga 20%. Ayan. So, itong full red natin ay okay na okay siya. No? 5 na nga lang yung pagpipilian nating female neto dahil mabilis nga ito maubos sa atin. At itong female na to napili natin dahil kung mapapansin nyo, long body siya mga otits. Maganda siya for breeding. At yun yung gusto kong hanapin talaga pag magbe-breed na mga ganito. Mahaba yung kanyang hips, mga balakang. Tapos mga otits, ang crown tail kasi, pa-letter di siya. Parang half moon lang din siya. Na nagkaroon ng extended race dito. Ayan. So, ito yung pinaka-perfect para sa 5. Ayan. So, ito yung magandang gamitin natin for breeding. At, hindi masyadong kita dito. Sa may dorsal niya kasi, namumula-mula din.
Hindi pa kasi masyadong nagkukulay dahil medyo bata pa rin tong mga to. Nakaiwalay lang kasi at binubus natin yung paglaki nila. So, kaya medyo malaki talaga sila tignan. At talagang gaganda pa yung kulay na ito habang nag-groom din tong female na to. At sa body niya makikita nyo, mapapansin nyo mga otis. Ayun o, dun sa may sinasabi kong ay halos pendangkel na. Ayan, may pula-pula rin. So, ito yung gagamitin natin for breeding. Maganda siyang gamitin. Goods na goods. So, kukunin na natin to mga otits at paparamihin na natin ang lahi ng mga Chimera ant. Ayan, tingnan nyo mga otits. So, grabe ka pula. Solid na solid crown tail. Malaki na kasi yung male natin. Minsan tamad na sumundot yan. Kaya ito yung gagamitin natin. Grabe ka pula oh. Solid crown tail. Puladong pulado talaga. So, ito yung magandang gamitin pang materyales natin. So, dito ko sila ilalagay mga otits sa maliit na plangganang to. At dito na sila magpapadami na magpapadami.